pinasasalamatan ko lang po ang Lord sa buong 2023. Bagamat po talagang puro struggle. Before po kasi na mag-2023, na nung makagraduate yung panganay ko, talagang sumaga na kami, gumanda ang buhay, lahat na nabibili, lahat na suportado ng anak ko. Talagang napakabait pong anak niya. Na-share ko na po ito sa aking personal encounter sa Lord sa season 31. Pero talagang dahil sa kabutihan ng God, napakasarap i-share yung sobra-sobra niyang kabutihan sa akin. So, nung makagraduate nga po yung anak ko, gumanda lahat. Talagang naging smooth, lahat, nabibili ko lahat. Pero dumating po yung pagkakataon nitong 2023. Last year na 2021 po siya, gusto niya nang mag-resign. Sabi niya sa akin, mag-resign siya. Almost 6 years po siya sa company. Noong 2021, nagpapaalam na siya na mag-resign. Pero sabi ko, huwag muna kasi dalawa pa po yung college ko sabay. So, pinagbigyan niya ako. Noong 2022 po, hindi ko na siya napigilan. Talagang nag-resign na. Alam niyo na po, kabataan ngayon yung takbo ng utak. Kahit pa sabihin mo nag-aaral. So, yung 2022, hindi ko pa po gano'ng naramdaman. Dito po yung pasok ng 2023, medyo dalawa pa nga yung college ko. Pero napakabuti ng Lord dahil hindi nawawala ng trabaho yung asawa ko. Kaya nga lang dahil nga may mga nag-aaral, may mga bayarin. So, medyo tumagilid po, kumbaga medyo kinulang dahil isa lang na naghahanap buhay. Pero napakabuti ng God, no? Buong 2023, hindi kami pinagkulang. Bagamat yung isa ko nakagraduate din last year, nakapagtrabaho naman agad, pero hindi kinaya. Kaya nag-resign din. So sabay silang walang trabaho, pareho nakagraduate. Pero sabi ko, Lord, umiiyak sa Panginoon. Panginoon, sabi ko, hindi ko na hinihingi yung dating ganda, yung dating kasaganaan. Yun lang masuportahan lang yung mga pangailangan dahil may isa pa po akong college. Alam niyo po, napakabuti ng God, no? Ang word niya sa akin, iiyak ako kasi medyo tumatagil na nga ako. Sabi niya sa akin, anak, sapat ang biyaya ko. Totoo naman po dahil bagamat nawala ng trabaho ang mga anak ko, ang asawa ko, bagamat hindi regular ang trabaho, hindi siya nawawala. Mula nung mag-resign siya sa company, from day 1 hanggang ngayon po hindi siya nawala ng trabaho. So, nasuportahan ko na pag-aral sa ibadet ko, bagamat medyo critical, pero sapat-sapat ang biyaya ng Panginoon. Tapos kung nasa company anak ko, ultimong yung aking kalusugan, wala akong problema dahil meron po akong card, nag-isa kami ng anak ko, lahat ng benefits nandun. So, doon pong mag-resign siya, doon ako nag-alala rin dahil doon pong time na may card ako, lagi ako sa ospital. Konting kibot, parang gusto mong ubusin ng hospital, laman ng card. Pero alam niyo po, itong 2023, totally nawala na yung dahil nag-resign. Puri po ang Panginoon, no? Hindi ako nagkasakit. Bagamat umatake minsan yung natatake kong asin. Pero kung ano lang po yung gamot na meron ako, doon pa lang naiibsan. Samantalang nung may card ako, lagi akong hanggang nakakarating pa ako ng Fatima, puro private po yan. Pero bakit sabi ko, yun kasi po ang inalala ko rin. Sabi ko, Lord, paano na? Pero pinakita ng Panginoon yung kabutihan niya, no? Na bagamat nagkakasakit ako, hindi ako kailangang hospital. Doon pa lang po. Kaya sabi ko nga, hindi natin pwedeng sabihin yung pagpapala ng Panginoon sa panahon ng kasaganaan. Mas makikita mo pala ang pagpapala ng Lord sa time na dumadaan ka sa pagsubok. Uri po ang Panginoon mula ng June, sa Ghana, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga biyaya, nandyan tumulong si ate kasi may estudyante nga ako. So, magpahanggang ngayon po, nung last September po, talaga ng problema ako dahil ang laki ng bayaran ni Pati sa eskwela. Pero, alam niyo po yun, ang CMU po, 2 months before, nag-5 na po yan, nag-a-announce ng may babayaran. So, hindi akala ko hindi nag-a-apply mga anak ko dahil di umalis ng bahay o nasa harap ng computer. Yung pala po, sabi ko sa kanila, paano si Badet may bayarin dahil sir ko lang ng papa nila kulang. Purihin po ang Panginoon, before dumating yung date na kailangan magbayad, nakapasok yung anak ko si Kenneth sa trabaho. Kaya alam na Lord, ayokong mangutang kasi dinanas ko lang na baon-noon po. Sabay-sabay ang nag-aaral. Sabi ko, Lord, ayokong mangutang. Pero napakabuti ng God. Ngayon po, purihin ang Panginoon yung buong taon. Bagamat may nawala,
Magamat talagang nag-struggle, pero ang Lord mabuti. Doon ko lalong nakita kung paano siyang kumikilos sa buhay ko, kung paano siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung kasaganaan lang nandun lang ang pagpapalo. Mas kumikilos ng Panginoon sa panahon na tayo dumanaas sa matitinding pagsubok. Kaya sa Diyos lahat ng pupuri at pagsamba sa lahat. Good evening po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po nakaraang last week po ata. Nag-ask po si James na para po mag-donate ng dugo. Ako po kasi madalas po, pag may nangangailangan, nag-donate po talaga ako. Nagpunta po ako sa hospital, nakita kami ni James po sa Jose Reyes. Sabi ko ako mag-donate kasi type D po ako eh. Kaya ako po yung mag-donate, sabi ko sa kanya. Tapos po, yung time na po yun, nakarating po ako sa Jose Reyes, BTP po ako. First time ko pong maging 150/100. Sinagulat po ako, sabi ng doc, sabi niya, sigurado ka ba? Nag-donate ka? Sabi ko, opo, pang 5 times ko na po ngayon, sabi ko sa doctor. Kaya hindi ka natatakot, hindi po sanay naman po ako, sabi ko. Binili po ako ng after 10 minutes, ganun pa rin po, 140/100. Tapos after 5 minutes, ganun pa rin po, sabi ng doc, naku, hindi ka pwede mag-donate, sabi sa akin. Kaya, alam niyo po yun, yung sabi ko nga, nag-pray po ako, Lord, ang gusto ko lang talaga mag-donate, sabi ko gano'n. Yung pa-prayer ko, kasi sa paraan na yun, doon po ako makakatulong. Di umuwi po ako, then, nag-iisip po ako, bakit ganun po yung BP ko. So, hindi naman po ako sanay kasi ang BP ko po lagi 90/70 lang. Regular ko po is 90 lang. So, maging 150 mataas po sa akin po. Kaya, kinabukasan, nagpa-check up na po ako. Tapos, sumunod na araw, nagpa-laboratory na po ako. Doon po nakakita na, yung ano ko po, nagpa-fatty liver po ako at yung cholesterol ko mataas. So, sabi ko, siguro, matagal ko na po gusto magpa-check up. Para, yun lang po yung way ng Lord, para matuloy ko po yung check up ko. Kasi po, every time na nag-uusap kami tuwing madaling araw, nagdadaing-daingan kami nila ate, paano nila ate Oya na may masakit sa akin, ganito-ganyan. Magpapacheck up na nga ako ate, pero hindi ko natutuloy. Pero siguro po, sabi ng Lord, ito na yung panahon para magpa-check up ka. Pero, praise God. Kasi po, sabi ng doktor sa akin, buti na lang mami nagpa-check up ka kasi holiday ngayon, baka kumain ka na kumain. Baka taasan ka ng dugo sa akin. Oo nga po, kaya nga po ako nagpa-check up agad kasi alam ko po yung season na yun, puro kainan po. Kaya, glory to God, napakabuti po ng Lord. Tinutuwid po niya tayo sa mga pagkakataon na minsan hindi natin alam kung paano po gagawin po, di ba? Talagang nililid po tayo ng Lord sa tamang landas kung saan po yung pinakamabuti para sa amin. At second po yung, ito po kasi yung end of the year, pag dumarating po yan, iniisip ko na kailangan ko ng pera. Kasi po, magbabayad po ako ng insurance. Nag-usap na po kami mag-asawa. Sabi ko, honey, saan ako kukuha ng pera? Parang puro gastos kami this time. Hindi po ganun kalaki yung pumapasok na commission po sa akin. Medyo mahina po kasi. Tapos po, nag-usap po kami. Sabi ko, sige, mag-withdraw na lang ako sa ganito. Meron pa kasi akong isang source. Pero sabi niya, standby mo na. Pero bago po yun, nagpe-pray ako, Lord, sabi ko gano'n, nananampalataya ako sa iyo, hindi ko ako biniguin. Sabi ko, maraming pagkakataon na hindi ako binigyan ng Lord. Every time po na, sabi ko, Lord, ito na lang. Pero hindi ko gagawin kasi alam ko, magpo-provide ka. Nung sumunod na araw, tumawag po yung kaibigan ko. Meron po kasi akong mga produkto sa kanya na binibenta. Tapos sabi niya sa akin, Tris na, sabi niya sa akin, may natira ka pang komisyon. Sabi ko, talaga ma'am, kala ko wala na. Sabi ko, kasi sa computation ko, parang konti na lang. Meron po, pero parang konti na lang. Sabi niya, hindi, meron pa ma'am. Sabi niya sa akin. Sabi ko nga, yung prayer ko, Lord, alam ko, bibigay mo. Exacto amount. Kung magkano po yung kailangan ko para mabayaran po yung insurance namin.
yun po yung saktong amount na deposit ng kaibigan ko. Sabi niya, ito ba yung computation mo? Sabi ko, sabi ko, talaga ba? Sa akin, ito pa ba yun? Sabi ko, well, hindi ko pa expected. Talagang, sabi ko, thank you, Lord, sa iyong kapurihan. Kasi sabi ko, hindi, sabi ko, ang prayer ko, huling-huling prayer ko, Lord, ikaw ang bahala, ikaw ang kikilos, at nananampalataya ako, tutugon ka sa tamang oras. Kaya, glory to God, tinugon mo ng Lord, ang mga panalangin. Sabi nga po, minsan kahit na pahapiyaw na panalangin, di ko ba? Pero, pag binigay mo sa Lord yung buong puso mo, doon siya kilos, di ba? Hindi yung talagang sabi niya, hindi mo yung talagang sobrang iyak ka para hindi po, tutugon po ang Lord. Sa paraan po na talagang naroon po yung pagpapala, yung biyaya, at saka po yung pananampalataya ng buong buo. Yun lang po. Salamat po sa Lord. Ako rin po, pasalamat sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Sa buhay ko, alam niyo naman, di ba, kilala niyo po ako, alam niyo ang buhay ko. No words are enough to express my gratitude sa Panginoon. Dahil po talaga naman na pasasalamat ko sa Diyos ay hindi na kami pinagkukunan. Sabi na, every blessing is a blessing. Di po ba? Yun lang tayo maalasing ay isa na po pagpapala yun. At patuloy po, sabi nga, sumunod lang tayo sa Kanya. Amen? Kaya hindi naman talaga tayo pababayaan ng Lord kung tayo po ay talagang sumusunod po sa ating Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin po at next year, kung loloobin ng Panginoon at naway loobin niya na makakagraduate na rin po si Odelie. Salamat po sa mga prayers, sa araw-araw, parito, sa grade niya na binibless naman ng Panginoon ang kanya pong grades. Wala po akong masasabi. Papuri ang pasasalamat sa Lord. Walang hanggang pasasalamat sa Lord. Sige tayo po natin kayo. Meron akong 20 minutes to deliver the message tonight. Pwede bang tumayo tayo muli sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Ito po ay hango sa Genesis 19:17 to 26. So ating pong pakinggan. So it came to pass, when they had brought them outside, that he said, "Escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed." Then Lot said to them, verse 18, then Lot said to them, "Please know, my lords, indeed now your servant has found favor in your sight, and you have increased your mercy, which you have shown me by saving my life. But I cannot escape to the mountains, lest some evil overtake me and I die. See now, this city is near enough to flee to, and it is a little one. Please let me escape there. Is it not a little one? And my soul shall live." And he said to him, "See, I have favored you concerning this thing also, in that I will not overthrow this city for which you have chosen. Hurry, escape there, for I cannot do anything until you arrive there." Therefore, the name of the city was called Zoar. The sun
had risen upon the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Father God, we just read your word and we thank you. Because Lord, your word will bring us hope. It will bring us peace. It will give us an additional level of strength in our faith. Lord, speak to us tonight. Holy Spirit, do your mighty work. Thank you, Father, in Jesus' name. Everyone will say, you can be seated. Ako po'y nagpapasalamat din sa ating Panginoon. Dahil nung isang hapon, ako po'y nahulog sa hagdan namin. Patalikod kasi isinampay ko yung painting ko. At tinignan ko, matras ako. Yung pala nasa dulo na ako ng hagdan. Tapos nakakapit ako pababa. Ang pakiramdam ko may umalalay sa akin. Sabi ko, Jesus! So, parang nahiklat lang ang braso ko at may konting galos na sa binti. But praise the Lord pa rin. Amen. Tonight, Thanksgiving dapat. But we cannot give thanks to the Lord kung hindi natin isasalaysay ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan. Tama po ba? Sa gabing ito ay nabasa natin ang isang tagpo tungkol sa pagpapalikas kay Lot sa kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak mula sa lungsod ng Sodom at Gomorrah. Ang Sodom at Gomorrah, wika ng Genesis 19, ay labis-labis na ang naging kasamaan nito. Na halos lagpas langit na. Kaya napuno ang ating Panginoon at kanyang sinumpa na kanyang lilipulin ang Sodom at Gomorrah. So ang anghel ng Panginoon ay naparoon kay Lot at sinabing, lumikas kayo dahil ang buot ng Panginoon ay bubuhos. Yung mga kamag-anak mo, kung sino man ang mga kamag-anak mo, dalhin mo. Kaya si Lot pumaroon sa kanyang mga manugang na lalaki at nagsabi, humanda kayo, lilikas tayo dahil lilipulin, guguhuin ng Diyos ang syudad na ito. Ang mga manugang parang nag-joke ka ba? Kaya hindi napasama yung dalawang manugang. Ang naisama lang ni Lot ay ang kanyang may bahay at ang kanyang dalawang anak. Pinalilikas si Lot sa isang lungsod na medyo may kalayuan dahil ang bilin, ni huwag kayong tatayo dyan sa kabukiran. Ibig sabihin, talagang matinding puot at galit ang ibubuhos ng Diyos. Nakiusap si Lot. Pwede po ba na
Diyan na lang kami sa lungsod na yan na maliit. Maliit lang naman pero malapit. Mas makakayanan namin. Si Lot medyo may kaidaran na. Mabait naman ang anghel ng Panginoon. Sige, bumarong kayo. Pero hantayin namin na kayo ay makapasok sa lungsod na yan dahil hindi makakakilos o makakagawa ang Panginoon hanggat hindi kayo dumarating sa lungsod na yan. Kaya ang tinawag doon sa lungsod ay Zoar. Ang bilin ng anghel ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Ang asawa ni Lot, lumingon. Nung narinig niya marahil ang matinding putukan, pagsabog, lumingon, tumingin siya. At anong sabi ng salita ng Panginoon? Siya ay naging pillar of salt. Ano ba yung pillar sa Tagalog? Poste, haligi. Na sabi po na hanggang sa ngayon ay makikita pa din yung nalalabi o yung labi ng haligi na kung saan ay asin na may anyong babae. Paano po natin maya-apply ito sa ating mga buhay? Tayo pong lahat ay nananahan sa Metro Manila. At ang Metro Manila ay sabihin natin nagiging magulo na rin. Tama ba? Mataas ang antas ng droga, prostitusyon, pagnanakaw, pang-i-scam, panloloko, panlilinlang, rape, mga kasamaan, mga karumal-dumal na gawain, pagsalungat at pagsaway sa kalooban ng Panginoon, sukdulan na. At kamakailan lang ay nagpaalaala ang Panginoon, di po ba lumindol na malakas? Yumanay ang lupa. Pero bago niya, nag-pandemic na. 2 taon tayo, hindi nakakilos ng lubusan. Patikim ng ating Panginoon. Panawagan ng ating Panginoon na tayo'y magsipagkisig. Marami ang nagising, pero marami rin ang nagkunwaring tulog. Tama po ba? Nakikinig po ba tayo? At dahil po dito, ang kasalanan ng tao ay lumalagpas na nga ng langit. Magulo sa Amerika, magulo sa gitnang silangan, lalo sa bayan ng Israel. Kaliwat kanan ng pupulan ng mga pagbibintangan ng genocide o pagpatay ng lahi, pag-ubos ng lahi. Sa Amerika, matagal na pong mayroong tahimik na pagsigaw na mga milyong-milyong mga sanggol na nilaglag dahil sa abortion. Ang pagpasok ng Amerika sa iba't ibang kaguluhan na nauwi sa matinding pinsala at pagpatay ng marami. Ang dugo ng maraming tao na napaslang ay umaagos at dumadaloy. Marami ngayon ang piniling isa-isang tabi ang kaalaman patungkol sa Diyos. Pinili nila na magsabing walang Diyos. Ito'y dahil sa pagtatakip sa kanilang pagkakasala.
Siyempre, kung wala nga namang Diyos, ay walang kaparusahan. Pero taliwas ito sa sinasaad sa Bible, di po ba? May Diyos. At hindi natin maikakaila na mayroon ng Diyos. Sa kwento tungkol kay Lot, pinakita ng Diyos na siya ay Diyos ng katwiran. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Amen? Subalit, ang Diyos din natin is a God of righteousness, a God of justice. Kapag ka ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nagpapasakop ka sa Kanya, kumikilala ka sa Kanya, lalo sa Kanyang sinugo, ikaw ay tinuturing niyang anak. At dahil sa ikaw ay anak, ikaw ay kaibigan niya. Tama po ba? At dahil sa ikaw ay kanyang kaibigan, anak, kaisa sa tahanan, kaisa sa kaharian, lahat ng benepisyo bilang anak, kasangga, kaisa, kabayan, ay kanyang ibubuhos sa mga anak niya. Si Lot was a righteous man, pero nananahan siya sa Sodom and Gomorrah na kung saan talabak ang kasalanan tulad natin. At sa gitna po niyan, patuloy po nating nararamdaman, natatanggap ang kabutihan at ang katapatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagtugon mo ng amen, pinapatunayan mong matapat ang ating Panginoon. Kaya naman sa araw-araw, ang Diyos na ito ay kumikilos sa ating buhay. Ang Diyos na ito ay hindi niya kayang talikuran ang kanyang salita, ang kanyang pagmamahal sa atin. Tulad kay Lot, nagsugo siya ng anghel niya para lumikas mula sa tiyak na kapahamakan. Ang Diyos natin sa araw-araw ganyan. Tayo'y kanyang inilalayo sa kapahamakan, sa disgrasya, at sa sakuna, at sa lahat ng uri ng dila ng masama. Tama po ba? Ay mag-amen ka. Kung tama yan sa buhay mo. Hello? Araw-araw yan. Mayat-maya yan. Kaya nga ako naalala ko, minsan, pauwi kami galing Baguio. Gabing-gabi na, pagod na ako. Ako pa nagmaneho pababa. Tapos naramdaman ko na lang na dinilat ko ang aking mata at paggilid na kami sa NLEX, ayun pala ako'y nakatulog. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang aking binyahe na tulog. Nung nahimasmasan ako, sabi ko, Lord, thank you. Dahil ibang klase kapag ikay na-aksidente, maaaring gumulong yung van na sa amin sinasakyan, punong-puno pa naman kami. Ang Diyos natin, nakabantay sa atin. Hindi siya umiidlip, hindi siya natutulog, hindi nga siya pumipikit, kakatitig lang sa atin. Kay tamis ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung ating susuriin itong mga nagdaang mga araw, linggo, buwan ng 2023, bagamat medyo
Dumaan tayo sa mga pagsusubok. Pero purihin ang Panginoon, nandito pa rin. Nandito pa rin tayo. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. At si Lot nakiusap sa mga anghel. Mga Panginoon, pwede po bang doon na lang kami sa mas malapit na lungsod para lumikas? Mabuti ang Diyos. Sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang anghel, sige, doon kayo pumaroon. Alam niyo po ba, ang bawat isa sa atin ay inilalagay ng Diyos sa mabuting lugar, sa mabuting katayuan. Alam niya yung kakayanan natin, alam niya yung ating limit o yung hangganan. Hindi ipipilit ng Panginoon sa atin na gawin ang isang bagay na hindi natin kaya. Sabihin mo nga sa katabi mo, gagawin natin, pagagawa sa atin yung kaya natin. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, alam niya kung hanggang anong level ka. Meron iba hanggang level 10, pero meron dyan hanggang level 3 lang, level 4. Pero walang judgment. Hindi niya hinahatulan. Pero kapatid, tandaan natin, tulad ng sinabi ng mga anghel, hindi kikilos ang Diyos hanggat hindi ka naparoon doon sa lungsod na iyong pinili. Ikaw at ako pinili natin dito sa Malabon. Pinili mo din kung saan ka mag-work. Pinili mo din kung saan ka mananahan. Ang Diyos ay naghihintay lang sa iyo para siya ay makakilos. Narinig mo ba? Naghihintay lang siya sa kanyang mga anak na magsabi, Panginoon, nandito ako. Gamitin mo ako. Isugo mo ako. Sa pagpapakita natin ng ating pagsang-ayon sa kanyang kalooban, sa kapahayagan natin na nais natin maganap ang kanyang kalooban, kikilos at kikilos ang Diyos sa pamamagitan natin. Kapatid, ang buhay Kristiyano, it is all about obedience to God. It is all about submission to God. Whether you like it or not, whether you feel it or not, whether good times or bad times, whether high or low, whether rich or poor, we have to submit and obey our God. Favorable man o hindi, nasa comfort zone man tayo o nasa labas ng comfort zone, we must obey the Lord. Hello? Hello? When we do this, we will see the glory of God. When we submit and obey the living God, He will show Himself as the mighty, faithful, and holy God. Kapatid, ma-share ko lang. Meron tayong isang manggagawa na kinumusta ko nung halos mag-isang buwan na. Kinumusta ko siya. Sabi niya, ito po, pastor, namamayat ako. Bakit? Kasi wala pong tigil ang pananakit ng aking tiyan.
Nagpa-doktor ka na ba? Opo. Nagpatingin ka na? Opo. Nag-x-ray? Pati MRI po, pati CT scan. Anong nakita? Colon cancer stage 3. And I felt a quickening in my heart to pray for this precious worker, my co-worker in the Lord sa Bikutan. For 1 hour, I prayed for him. Nakikinig siya, sumasagot siya, may-amen siya, and he was in the attitude of receiving, and we felt the presence of God just fall over the phone. Yung prayer niya. You see, when you see God as a God who is faithful, as a miracle-working God, kapatid, walang panahon tayong dapat aksayahin. We take hold of the grace and the opportunity that God is giving us to declare His faithfulness, to declare His holiness. And after our prayers, I asked him, "Kumusta na, Kuya? Pastor, habang nagpe-pray ka, hindi na po sumakit ang aking tiyan. And up to this day, wala nang pain. Bumalik na ang kanyang sigla at ang kanyang takaw sa pagkain." And you know, I just want to share this. Because it brings to remembrance. Yung sinabi ni Jesus, "The things that I do, you will do." Mga bagay na ginawa ko, gagawin ko. At higit pa dyan ang gagawin ko. And we give thanks. Because ikaw at ako, ay ahente ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kabanalan, katapatan ng Diyos na ito. Na kung tayo ay tatayo, hindi uurong, hindi manliliit, na ihayag ang kanyang salita, ang kabutihan ng Panginoon ay bubuhos at bubuhos. Sinabi sa kanila, "Huwag kayong lilingon." Pero ang asawa ni Lot, lumingon. May instruction ng Diyos. Hello? Sa iyo, sa akin, may instruction ng Diyos. Go and make disciples of all nations. Yung asawa ni Lot, lumingon. Maaring nanghihinayang sa kanyang naiwan. Baka bagong luto yung kanyang ulam. Nanghinayang sa mga gamit niya, mga alahas, mga salaping na iwan, mga damit. Kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay susunod sa akin, talikuran mo na ang lahat. Sapagkat kung hindi mo makakayanan talikuran ng lahat, hindi tayo magiging karapat-dapat na maging alagad ni Kristo. Tanong niyo sa akin bakit? Kasi si Jesus lang ang dapat na nakaupo bilang Panginoon, Hari, Diyos sa ating mga puso. Hindi maaari makita tayo ng kahati. Walang kasosyo ang Diyos sa luklukan ng ating mga puso. Siya yung sentro ng lahat. Mapanipughuin ang ating Diyos. Jealous is the name of God. At siya'y nagsiselos para sa iyo, kapatid. Para sa amin. Nais niya na masolo niya tayo. Sa taong 2024, aking ipinamamanhig sa inyo.
turuan natin ang ating sarili. Na makaniig natin ng masinsinan ang ating Panginoon. Makaniig natin siya ng harap-harapan. Masolo natin siya at masolo niya tayo. Magpakalalim tayo sa kanyang salita, sa kanyang presensya. Alam niyo, may banta sa mundo. Sorry to say. The threat of World War III is more than real now than you can ever imagine. Meron bang nakikinig sa akin? Yung gulo sa gitnang silangan, yung gulo sa West Philippine Sea, at sa iba pang parte ng mundo, sa Russia at Ukraine, nasa level na kung saan nagkakabantaan na at nilalabas na nila ang kanilang nuclear armaments. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Kapag pinakawalan ang nuclear bomb ng isang bansa, lahat ng mga may nuclear weapons gaganti. Parang Sodom and Gomorrah. Pero kapatid, patuloy tayong magbibigay pasasalamat sa ating Panginoon. Aalisin natin ang takot sa ating mga puso. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi pag maging absent tayo sa mundo ito, ibig sabihin, present na tayo sa harapan ng Diyos. Kaya marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sa araw-araw na paggising natin sa umaga, nadagdagan na naman tayo ng isang gising. Every gising is a blessing. Kaya tayo nagpapasalamat. Kahit minsan ka lang sa isang araw marahil kumain, at least nakakain ka. Meron kang naiinom na malinis na tubig, may ilaw ka. May kapayapaan tayo sa ating mga kalsada. At nandirito pa rin tayo, nakakapagtipon-tipon ng malaya para pumuli at sumamba sa ating Panginoon. Kaya sa 2024, ang theme natin ay, ano nga ba yung theme natin? Ha? I am in 2024. I am in. I will invite, I will instruct, I will inspire, and I will be involved. Of course, palibot niyan, I will intercede. So mga minamahal, press on towards the prize of our high calling, which is heavenward in Christ Jesus. Pagpunyagian natin na makamit natin ang premyo natin sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon mula sa langit. Be loud for Jesus. Do not be satisfied with being ordinary. We serve an extraordinary God. So be extraordinary. You can see many vacant seats, mga upuan na naroon. We can do more for Jesus. That's why in 2024, anong sasabihin mo? I am in 2024.
2024. Thank God for His love. Thank God for His grace. Thank God because He is a miracle-working God. Thank God because He is a covenant-keeping God. Thank God because He is truly a faithful and awesome God. Will you bow your heads, please, and close your eyes? Father in heaven, we thank you because of your great love. Oh God, teach us to look to you. Turuan mo po kami ma-focus ang aming mga paningin, mga puso, mga kaisipan namin, buong katauhan namin sa iyo. Maraming salamat sa pag-ibig mo na patuloy na nagpapalakas sa amin, kasama ng iyong kagandahang loob na binubuhos mo sa amin. Tunay na pinatatatag mo po kami, Panginoon. At sa bawat oportunidad na iyong ibinibigay sa amin na makapagbasa ng iyong salita, makapanalangin, Lord, samantalahin namin. Huwag kaming bibitaw. Dahil kahit kailanman, hindi mo kami bibitawan. Hindi mo kami tatalikuran. Hindi mo kami kaliligtaan. Naririyan ka, Ama. O Diyos, yapusin mo po kami ng pagkahigpit-higpit at imulat niyo po ang aming mga paningin sa iyong kagandahan, sa iyong karinlan. Pukawin mo po kami at maging sentro ka ng lahat-lahat sa aming buhay. O God, aking itinataas ang mga kapatiran ko na naririto sa bulwagang ito at sa lahat ng mga sumusubaybay sa broadcast ng gawain ito. Lord, ano man ang pasangin, problema, suliranin, pangangailangan nila. We give thanks to you, Father. Dahil bago pa man kami magsabi sa iyo, alam mo na. At bago pa man kami matapos sumiling, kami tinugunan mo na. May I invite you to stand up and open your lips unto God, beseeching Him, making supplications with thanksgiving sa mga bagay-bagay na nais mong mapasayo nitong mga natitirang araw na 2023 at sa mga araw na darating pa sa 2024. Come on, declare your prayers. Be bold, be confident na ikaw ay kanyang dinidinig ngayon. Be bold and confident na bukas ang palad ng ating Panginoon at kanya-kanyang bibiyayaan, pagpapalain dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, dahil ikaw ay tumatawag sa Kanyang pangalan. Ang Diyos, hindi Kanya pag-iinputan ng mga mabubuting bagay. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, We
Dalhin po kami sa mainam na pastulan, kung saan may kapahingahan, kagalingan, kabuuan ng aming katawan. Maraming salamat, maraming salamat. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Father God, we thank you so much for your extravagant love. Yung labis-labis mong pag-ibig sa amin na hindi kayang sukatin, hindi kayang pantayan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ito ay magpapatuloy hanggang sa lagpas ng taong 2024. Ama, maraming salamat. Sa iyo ang kapurihan, pasasalamat at samba. Hallelujah! Hallelujah! Isisigaw ko! Hallelujah! Come on, sumamba na! Huwag mong intindi ng oras. Hallelujah! Woo! We are here to enjoy the presence of the Lord. We are here to enjoy the presence of the Lord. Raise your hand, raise your voice, raise your heart. Let there be a mighty wave of glory, glory, glory. Hallelujah. Holy, holy is the Lord God Almighty. Woo! Heaven and earth is filled with your glory. We cry, Hosanna, 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 God, yes. Oh, blessed is He, blessed is Jesus who comes in the name of the Lord. Woo! Yes, we are found here. We proclaim yes, King, as Lord, as Savior, as our best friend. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Taas mo kamay mo. And God is going to release a fresh touch. He's going to release a fresh touch. Come on. Desire in your heart to receive His fresh touch. From the tip ng iyong daliri, it will flow. It will flow down
mighty raging river. It will flow. It will flow. Expect it. It will happen. Even His fire. Even His fire will come down to purify our hearts. Even the freshest oil of anointing, the purest water, the sweetest wine. Taas mong kamay, mga kapatid. Ipakita mong sabik na sabik ka. Nais mo na ikaw ay mapuspos ng kanyang kapuspos. Just receive. Just receive. It's still being released. Come on. Mayroon pang pinapakola ng Panginoon. Come on. Taas mo kamay mo. Taas mo kamay mo. Hallelujah. Just be silent. Just be silent. Quiet, quiet. Shh. The oil of joy, the garments of praise. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Come on, thank the Lord. Thank God. Come on, magbigay pa sa salamat ka sa Panginoon. Come on, louder, come on, louder. Louder, louder, louder. Come on. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Come on. Be loud for Jesus. Be loud for Jesus. Come alive, come alive. Come alive. Come alive. Receive, receive, receive. Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we thank you. We praise you, we bless you, we worship you for all the wonderful things that you have done for us this past days, months, weeks. Lord, we look forward to 2024. Nandoon ka na, Panginoon, at kami inaabangan mo. At kayo'y kikilos, Panginoon, basta pinasok namin ang teritoryong binibigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Tunay kang mabuti, matapat, at banal. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen.